Alright, hello mga kaibigan. So sa mga naghahanap ng Delta X125 at mag-aalamin yung about sa Delta X125, ito na yon. So i-share ko sa inyo yung experience ko sa motor na to para sa mga gustong malaman yung mga impormasyon about dito sa motor. Hindi man kompleto pero may ibabahagi lang ako sa inyo. Konting ibabahagi para magkaroon kayo ng konting idea bago kayo kumuha ng ganitong motor. So kinuha ko siya nung July. 5 months na sa akin to ngayon. So about sa mga nagtatanong kung ma-vibrate nga ba yung motor na to, medyo ma-vibrate siya mga kaibigan, kaya huwag kayo mag-expect na hindi siya ma-vibrate, no? Ma-vibrate po ito. Ayan o, pero mababawasan yan kapag ano na, mataas na yung tinatakbo nyo. Ang tinakbo niya pa lang is nasa ano na, so 2,000. So dagdag informasyon lang, itong ano na to, touchscreen din dahil dito, ayan o. Ayan, kung napapansin nyo, nagbabago, galing sa kilometer per hour nagiging ano, miles per hour, no? So ayan, ito lang naman nagbabago, bukod dun wala na. So wala pa tayong pinaltan sa mga parts o pyesa nito. May mga hinigpitan lang tayo, yung mga ano dito, mga tornilyohan, yung mga katulad nito, yung nut, ganon. Dito, ito yung pinakamahalagang dapat mahigpitan nyo, kasi ito nung kinuha ko malalaglag na eh. Hindi ko napansin, pero bago malaglag nakuha ko pa. So dito tayo sa likod. About kasi dito sa alignment, yung alignment nitong gulong at tapaludo nung kinuha ko, masyadong kabig na kabig dito. So inadjust ko na lang ng konti, kasi nung dinala ko sa Rusi, sinisipa-sipa lang to. Sabi yung tapaludo daw yung problema, pero hindi ako satisfy. Inadjust ko na rin ng konti. So medyo nagpantay naman, pero hindi siya perfect. Hindi ko na masyadong inintindi kasi sakit sa ulo kung magiging sensitive ako, lalo na pagdating sa ganitong motor. So ito, nadagdag ko lang pala to. Hawakan lang to ng bata kapag may inaangkas, no? Yung tunog ng makina, pag kinuha nyo sa kasa, pakinggan nyo na rin. I-check nyo pag i-release sa inyo, no? Kasi kung may narinig kayo, kung naririnig nyo yung tunog dun sa head nya, may parang tumutukod or sabi yung valve, or ano, sabi daw mga mekaniko natin, i-ano daw, i-tune up. Pero hindi ko pa naman siya na-tune up. Nga pala yung fuel nya naka-off ngayon, pero meron pa sa carburetor, kaya nabubuhay pa natin, no? So carb type tong motor na to. At ito nga palang ano, yung gulong, yung gulong niya is ano, tube type pa rin, pero pwede naman itong pa-tubeless. Papaltan lang daw ng pito, sabi din ng taga Rusi yan, pero hindi ko pa ginalaw yan, full stock pa to. Okay, yung top speed nito pumalo lang sa 87. Sa mga nagsasabi ng naka third gear tayo nun, hindi ko alam, pero naka fourth gear ako nun. Yun yung pagkakaalam ko, naka fourth gear tayo nun. Pero hindi ko alam ngayon dahil medyo na top speed ko yun, nasa 2-3 months pa lang, ganyan. Pero mula nung after nung top speed natin, hindi pa ulit natin nasubukan. Ito yung hawakan ng bata, madali lang kalawangin to. Yan. Ingatan nyo na lang sa mga kukuha ng Delta X125. So pang service, pwede na. Hindi po ito para sa mga nais mag-branded, no? Sa mga gusto mag-branded, hindi po itong video na to para sa inyo. Ito ay para doon sa mga nais kumuha ng Delta X125 or gustong malaman itong ganitong motor. Hindi man yun kompleto yung reviews natin ngayon, at least magka-idea kayo about dito sa mga kukuha ng motor. I-check nyo lahat bago nyo kunin kay Rusi
Check nyo yung mga tornilyo, yung tunog ng makina, yung alignment ng gulong, para hindi kayo magsisi. Kahit na hindi perfect yung ganitong motor, at least may idea kayo at hindi kayo mas mangangamuti kapag nasa inyo na yung. So dito medyo matigas kasi yung manibela nito. Ito pagka nililiko. Pero para sa akin hindi naman tayo masyadong sensitive, kaya okay na yun. Tapos dito kailangan talaga double check nyo yung mga ganyan bago nyo ibiyahe. Ito sa may caliper na to, yung mga nut nyan kailangan mahigpit. Basta double check nyo lahat bago nyo kunin sa kasa. Itanong nyo na rin sa kasa lahat yung mga nais nyo itanong. So nagasgas dun sa pinagparkingan natin. So shoutout sa lahat ng mga naka Delta X125. Shoutout sa inyong lahat, mabuhay kayo, ingat kayo palagi. Dito naman kay Rusi MPY 100, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Mga naka MPY stock, all stock. Kumusta naman, Ming? Kawawa naman tong pusang to. Ayun. Ito yung Delta X125. Sa mga kukuha nito, basta hindi kayo maselan, pwede to sa inyo. Basta si Rusi ang hanap nyo, pwede to. Pero kung sa branded yung utak ninyo at kukuha kayo nito, huwag nyo na ituloy. Pero kung open-minded kayo kay Rusi, alam nyo yung pwedeng mga issue, ayan, sa ganitong klaseng model, goods na yun. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat.